Welcome sa ating Wednesday Word. So ating theme for tonight ay devote or demote. Ikaw ba ay magpapatuloy na mayroong kagalakang nagnanalangin sa Panginoon? O ikaw naman ay bilang Kristiyano na dapat sana ay patindi ng patindi ang karanasan mo sa Panginoon, ay napapansin mo parang unti-unti ka namang nawawala, unti-unti kang nadidemote. Kaya tingnan natin si Paul bilang lingkod ng Diyos, isang eyewitness. Kumbaga nakita niya ang kabaitan ng Panginoon, nakita niya ang pagsagot ng Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ganun pa rin siya kababa ang loob. Makikita niyo yan dito sa Colossians chapter 4, yung kababaan ng loob niya. Tapos sa katulad niya na eyewitness, nakita niya, kumbaga na-encounter niya si Lord sa Damasco. Pero hindi mo mararamdaman yung pagbabalaki niya. No? Dito ang papansinin niyo yung kanyang kababaan ng loob. At bubuksan natin yung ating Biblia sa Colossians chapter 4 at babasahin natin yung sabi ng Biblia. Ito po ang pagkakasulat. Verse 1. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Ito na yung sinasabi kong devote or demote. Sa verse 2, sabi ng Bible, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ang sabi niya rito, kung tatagalugin mo ay manalangin kayong palagi, huwag kayong manghihinawa sa pananalangin, kayong maging mapagmatsyag at may pagpapasalamat. At ipanalangin nyo din kami, sabi niya, verse 3, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Sipin mo si Paul na yan grabe kong mangaral. Nagre-request pa na please pag-pray niyo ako that God may open a door for our message, na ang Diyos ay magbukas ng mga pintuan para sa mensahe na aming ipapahayag tungkol sa mystery of Christ, na siyang dahilan kung bakit ako nabilanggo. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Tapos sabi pa niya dito, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Dito gusto kong ipakita sa inyo ay yung si Paul, kahit na siya ay eyewitness ni Jesus, hindi matatawaran yung kanyang kababaan ng loob sa paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi niya dito, devote yourselves. Kung mabanggit man si Paul dito, kita-kita mo yung kababaan ng kanyang kalooban. Ngayon tayo na hindi naman ganun ang karanasan, yung sulat niya sa aklat ng Colossus, ang sabi niya sa mga taga Colossae, Church of Colossae, ay kayo ay maging mapagmatsyag, kayo ay maging mapagpasalamat, at huwag kayong manghihinawa sa pananalangin. Huwag kayong magsasawa. Sabi niya, anuman ang inyong kalagayan, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. At bagkus maging kami, na inyong mga leader, pag-pray nyo kami na magbukas si Lord sa amin ng pintuan na may pangaral ng Ebanghelyo, at higit pa doon, ay magkaroon kami ng pagkakataon na ipahayag ito ayon sa nais niyang kaparaanan ng pagpapahayag. Thus, I should share it the way God wanted it. Kumbaga, nawa ito'y ma-share ko doon sa nais ng Panginoon o paraan na ma-share ko ito. Ito na sinasabi ni Paul sa mga kapatid sa Colossus. So ngayon, gusto ko lang tingnan ninyo ngayong gabi na bakit, Pastor, ang ating team ay devote or demote. Si Paul kasi habang nagtatagal sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, hindi nagbabago yung apoy. Hindi nagbabago yung kanyang enthusiasm. The mandate to share the word of God is still there. It remains on him. Hindi katulad natin, habang nagtatagal, nawawala yung apoy. Kumbaga, yung dati mong init ng paglilingkod, bumababa, nadidemote, kumbaga sa ranggo. Grabe ka noon, intindi mo noon eh. Pero ngayon, bakit ang apoy bumababa? Bumababa. And I will call it demote. Kumbaga, yung init dati, nawawala. Kaya sabi niya, oy, maging mapagmatsyag kayo ha. Bantayan nyo yung mga sarili nyo.
Sabi niya, at sikapin ninyo na katulad namin ay yung mga leader, huwag niyo kaming kalilimutan, pagpe-pray niyo kami lagi, at kung paano yung nais ng Diyos ng paraan ng pangangaral, dapat maipaliwanag din namin ng buong linaw. So yun ang kanyang sinasabi. How about you? How is your Christian life? Is your Christian life still growing? Ikaw ba ay nag-aapoy pa rin? O parang napapansin mo, teka, parang nawawala yung apoy ko, nawawala yung aking init, nawawala yung gigil ko. Ngayon, ang sabi niya dyan ni Paul ay devote yourselves. Italaga mo mabuti ang iyong sarili sa pananalangin upang makita mo yung solusyon, paanong maiiwasan yung pagkawala ng apoy, yung parang unti-unting pagkawala mo ng gana, nadidevote ka na nawawala, nagbabago, nagpe-fade. Paano mo yung maiiwasan? Ano ba talaga nangyayari sa iyo? Ikaw naman magsasabi niyan Walang daliri dito na pagka itinuro sa iyo ay tatama, sapagkat yun ay paghatol. Ang kailangan dito ay ikaw mismo mag-evaluate kumusta na ang iyong kalagayan. So welcome sa ating Wednesday Word. Main point number 1 tayo. Ang sabi ng Bible sa verse 1, kapatid sino sinusulatan dito ni Paul? Ang mga kapatid natin na nasa Colosas. Ngayon, where was Paul? Still, he was in jail. Nasa loob pa rin siya ng kulungan ng panahon na yan. Ngayon, sabi niya rin sa verse 1, doon sa kanyang sulat, chapter 4 ito Masters, o kayong mga Panginoon sa lupa, kayong mga negosyante, kayong mga may bahay na may mga kasambahay, ang tawag niya dyan, mga masters. Master, sabi niya, provide your slaves with what is right and fair. O yung mga kasambahay nyo, tratuhin niyo sila ng tama at maayos. Sapagkat, tingnan niyo ito, because you know that you also have a master in heaven. Dito mapapansin mo na pinangangaralan niya yung mayroong mga slave. Ito yung kung ilalagay mo sa kapanahunan natin ngayon, para kang isang boss sa kumpanya, para kang nakahihigit ka sa ibang tao dahil may mga tauhan ka. Kung baga sa bahay, mayroon kang kasambahay. Binago na natin yung kasambahay, hindi nakatulong Nung katulong ang tawag, binago ng batas yan. Kasambahay na. Kaya nga kasambahay, may mga SS na, meron na, pinoprovide na yung mga pangangailangan nila. Ngayon, ang sabi ni Paul, kayong mga masters, kayong may mga tao sa inyong ilalim, ikaw man ay negosyante, ikaw man ay boss sa kumpanya, ikaw man ay may mga kasambahay sa bahay, kasama ka dito sa tinutukoy niya na masters. Ano ang sinasabi niya? Paalala niya dito, Masters, provide your slaves with what is right and fair. Pinapasahod niyo ba? Sabi niya, yung inyong kasambahay, tama ba pakikitungo niyo? O lagi siyang huling kakain? At dahil ikaw muna ang mauunang kakain. Sabi niya, kailangan mo pakitungan to ng maayos Huwag niyo pababayaan yan because, sabi niya, you know that you also have a master in heaven. Main point number 1, beware, mag-ingat. Yun ang sinasabi niya. Kayong mga pinagkatiwalaan ng Diyos na mas magandang kalagayan sa mga tinatawag nating mga nasa ilalim ng inyong pamamahala, ay mag-ingat kayo. Wag style bossing. Wag kang aarte na parang ang boss. Dito ang sinasabi niya, ingatan mo. Bakit? Because you know that you also have a master in heaven. Alam niyo, mga kandidato dyan, yung mga empleyadong bago sa kumpanya. Pag bago kang empleyado, pati yung kapwa mo empleyado nagpapatimpla sa iyo ng kape. Pati yung assistant lamang sa opisina, kumbaga inuutusan kasi, Karen. Nakikiutos din siya kasi bago kay bully ka. Para kang para siyang pinag-uutos sa iyo na hindi naman karapat dapat, para siyang assistant to the assistant. Parang ganoon So may mga taong ganoon. Kumusta ka? How do you deal with people na bago sa inyong opisina? Binubuli mo ba? Paano mo pinakikitunguhan ang iyong kasambahay? Sinisigaw-sigawan mo ba? Hinihiya mo ba? Pinagsasamantalaan mo ba ng utos na kahit aabutin mo na lang, iuutos mo pa? Dito, ang sabi nito ng Bible, beware. Mag-ingat ka. Sabi niya, sapagkat maging ikaw ay meron kang master, Panginoon, sa kalangitan. Sabi nga dito, huwag bossing. Why? Because nung sinabi ni Lord sa magitan ni Paul na alalahanin nyo, beware,
Ingat kayo na kayo man ay mayroong Panginoon sa kalangitan. Ang kanyang sinasabi dito, God can turn the tide. Kayang pihitin ng Diyos yung daloy ng tubig. Hindi niyo ba napansin yung mga dating mga utos-utusan lang noon, ay ngayon ay maganda ang buhay? Yung mga dating binubwisit mo lang sa school, siya ngayon na nagpapasweldo sa iyo, mas maganda ang kanyang trabaho. Sabi mo, mas matalino ka, bakit tauhan kanya? Di ba? God can turn the tide. Yung mga mayayabang dati, katulad natin, ngayon tayo yung pasweldohin ng mga taong minamaliit natin. Kaya dito, sabi niya, beware. Mag-ingat. Kaya ang tanong ko dito, para hindi mo abutin to, devote yourselves in prayer. Kasi kaya sinasabi ko ni Paul, kapag ikaw ay prayerful, mananatili kang mababa ang loob. Pero pagka nawala na sa iyo ang prayer, you will be demoted little by little. Mapapansin mo, ano na nangyayari sa takbo ng finances mo. Personally, may mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo gusto. At ang masakit, na ikukumpara mo yung buhay mo doon sa mga tao ang tingin mo ay hindi naman mas matalino sa iyo, mas matalino ka na. Ang tingin mo, mas magaling ka naman. Bakit ganun? Dinidemote ka ni Lord eh. Hinihiya tayo ng Panginoon upang matuto tayo na makitungo sa ating kapwa. Kaya nga kung papansinin ninyo, ang sabi rito ng Bible, sabi sa verse 5, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Huwag niyo pagsasamantalaan yung mga tao. Sabi niya, minsan tayo, dahil minsan, pagtangin natin, nakahihigit tayo, nang gagamit tayo ng tao eh. Wag, sabi niya, be wise in the way you act toward outsiders. Tapos sabi pa niya rito, verse 6, let your conversation be always full of grace. So dito, ang sinasabi niya lang ay, huwag tayong bossing, huwag tayong mapagmalaki, huwag tayong mapagmataas, kasi meron kang master in heaven, meron kang Panginoon na nakahihigit pa sa iyo. Kaya pagka ganyan ang buhay mo, instead na ikaw ay magpakumbaba, bunga ng iyong devotion sa pananalangin, ang mangyayari, i-demote ka ng Diyos. Kaya nga, pag tinignan mo dito, devote or demote. Bakit instead na ikaw ay Christian na matagal na sa Panginoon, instead na lalo kang magpakasakit sa paglilingkod, mas lalo mong mahalin ng Diyos, yung devotion mo sa Panginoon mas lumalim, ang nangyayari ay nagkakaroon ng demotion. Nawawala ka sa ayos sa trabaho mo, tapos yung pera mo laging ubos, yung mga panggastos mo laging nawawala, laging kang kinakapos, laging kulang, nagkakaroon ng demotion. Bakit? Kasi nawala na yung iyong devotion sa Panginoon. Kaya pag binasa natin ito, sabi ng Bible, beware. Mag-ingat ka, huwag kang bossing. Pag nakitungo ka sa kapwa, mababa pa rin. Ang sikreto ng pagiging mababa sa pakitungo sa kapwa ay yung prayer mo. Kaya sabi nito ni Paul, huwag kayong manghihinawa sa pananalangin. Sabi niya, matuto pa rin kayo magpasalamat, matuto pa rin kayo na mapagmatsyag. Bakit? Yung iba kasi kapag medyo sagana na, hindi na yan nagiging prayerful. Sabi ni Paul, devote yourselves to prayer. Ano man na nangyayari sa iyo? Umuunlad ka ba sa tingin mo? O parang hindi nagiging katulad na ng dati, mas maganda na nangyayari sa iyo? Huwag kang makakalimot na devote yourselves to prayer. At wag na wag mong ipagmamalaki kung ano man ang kalagayan mo. Ang sabi niya rito, tandaan nyo, kayo man ay may Panginoon din sa kalangitan. You have a master in heaven. So mag-iingat ka. Beware. Why? Bakit kailangan na you have to beware? Bakit kailangan mag-ingat? Dahil, sabi niya dito, meron kayong Diyos na nakamasid na nasa kalangitan. God can turn the tide. Ang dami mga tao na akala mo ay hindi na-aasenso. Pero ngayon, pag tinignan mo ang buhay niyo, mas maganda pa sa buhay mo. Bakit? Marahil sabihin natin na ikaw ang tinuturuan ng Diyos, hindi siya. Ang gusto ng Panginoon, maging humble din tayo. At para mangyari yon, magpakasakit tayo sa paglilingkod sa Panginoon at lalo pa tayo manalangin. Kasi ang isang prayerful na tao, mababa ang kalooban niyan. Ang totoong prayerful na tao, hindi mayabang yan. Ang totoong prayerful na tao, hindi yan nagmamalaki. At ang prayerful na tao, hindi niya pinakitunguhan ng pangit ang kanyang kapwa. Hindi yung okay siya ngayon, pagtalikod, imamarites. Ang dami kasing ganong Christian. Okay kayo ngayon, tapos pagtalikod, iba nakakwentuhan, imamarites niya na. Nakalulungkot yun kasi kung minsan, Christian yan. So dito, sabi ng Bible, devote or demote. Number 1, beware. Mag-ingat. Mag-ingat tayo. Bakit? Meron tayong master in heaven. And number 2,
verse 2. Ang sabi naman dito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sabi niya, huwag kayong manghihinawa sa pananalangin. Maging mapagmatsyag kayo at mapagpasalamat. Sabi natin, beware. And number 2, aware. Dapat naman dito, aware ka sa nangyayari sa paligid. Kaya sabi niya, maging mapagmatsyag kayo. Awareness na pinag-uusapan. Kailangan maging aware ka. Maging mapagmatsyag ka, at the same time, maging aware ka. Kasi nga, teka muna, malapit nang dumating si Lord. Alam ko, anytime pwede siyang dumating, dapat aware ka sa paraan na pakikitungo mo sa tao. Lalo ka ngayong magsumiksik sa presensya ng Diyos. Lalo ka ngayon tayong manalangin. Pagka parang napipigilan ang paglilingkod mo sa Panginoon, huwag ka nalang papipigil. Lalo ka dapat na nagsusumikap na makapaglingkod sa Panginoon. At kapag ka naman ang iyong pananampalataya ay parang naapektuhan na, nadi-discourage ka na, ito yung panahon na lalo kang manampalataya sa Diyos. It is the time when you are about to choose to believe God more than believing your problems. Dito, sabi niya, tingnan niyo, you have to be aware. Mapagmatsyag ka. Para saan? Para aware ka sa nangyayari. At the same time, grateful ka. Kumusta ka? Yung iba sa atin kapag nananalangin ay parang masama ang loob. Naku, Wednesday word na naman. Instead of being grateful, ano naman kaya itong Wednesday word na to? Minsan ayaw nating umatin. Ipilitin pa tayo, i-remind pa tayo, sasabihan pa tayo. Alam mo, sabi dito ni Paul, devote yourselves to prayer. Be grateful. Be thankful. Be watchful. In other words, you need to be aware what is happening. Di mo napansin? Nung may answered prayer ka, nag-thank you ka lang kay Lord, pagkatapos hindi ka na nag-pray ulit. Ayaw mo nang mag-pray ulit. Samantalang nung wala pa yung pinag-pray mo, ang panalangin mo sa Panginoon ay ganun na lang. Kaya dito, sabi ng Bible, maging mapagmatsyag. Magmasid ka sa sitwasyon mo. Ikaw ba kasing prayerful ka ngayon kaysa noong wala pang sagot ang iyong mga prayers? Mas okay ba ang prayer life mo ngayon kumpara nung hindi pa sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? Sabi ni Paul, devote yourselves to prayer. At ang sabi niya rito ay, be watchful, maging mapagmatsyag. Tapos ano pa? Be watchful and at the same time, be thankful, be grateful. Ikaw ba ay thankful? Yes, thank you Lord. Wednesday word na naman. Hindi. Nakuha ko na yung prayer request ko kay Lord. Tsaka na ako magpe-pray. Saka na ako mag-join ng Wednesday word. Papara-paraan na lang muna ako ng pag-absent. Gagawa na lang muna ako uli ng kwento. Total, hindi naman nila alam kung totoo o hindi yung sinasabi kong katwiran. Hindi na muna ako atin. Gagawa na lang muna ako ng ibang kwento. Hey, are you aware of what is happening to you? Aware ka ba sa nangyayari sa iyo? You are being deceived by the enemy. Na dapat tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Mas grateful ka ngayon na ginagamit ka ng Panginoon. Si Paul nga eh. Nakita niyo naman, mag-pray niyo din kami ha. Si Paul na yan. Si Paul na. Ang karanasan natin hindi na makatulad ni Paul. Si Paul, by experience, eyewitness siya sa road to Damascus. Napasubasob siya nung maramdaman niya, nung makita niya yung parang laser, yung nagniningning na presensya ng Diyos. Ikaw wala ka namang ganun eh. Pero grabe kung makadahilan tayo para hindi maka-attend tayo ng church, hindi tayo maka-attend ng Wednesday word, para-paraan tayo. Sabi niya rito, you must be aware that the enemy is deceiving you. Si Paul nga nagre-request, pag-pray nyo kami. Wow! Si Paul na yan na nagre-request ng prayer. Kumbaga, si Paul, nagpapa-prayer request sa'yo. Pag-pray nyo na makapag-pray kami ng maayos, pag-pray nyo na magbukas si Lord ng mga pintuan ng maipahayag namin ng kanyang mga salita. At maipahayag naman namin ito ayon sa maayos na pagpapahayag ayon sa kanyang kalooban. So, makikita niyo dito na ang Kristiyano habang nagtatagal, pansinin mo, ang daming nawawala sa'yo. Nadidemote ka kasi. Kasi yung presensya ng Diyos na dapat ini-enjoy mo, pinapasalamatan mo, na grateful ka dapat, thankful ka dapat, ayaw mo mag-devote. Sabi ni Paul, devote yourselves in prayer. Wala kung minsan napansin nyo ang ating mga ugali. The way we treat other people, nagbabago.
nung umangat ng konti yung finances mo, pati pakikitungo mo sa kapwa mo, nagbago. Sa totoo lang, akala mo, yung ibang tao nagbago. Totoo, hindi naman yung ibang tao nagbago eh. Ikaw ang nagbago. Sometimes we were shaped by material blessings. Kumbaga, hinuhubog tayo ng material. Hindi sila ang nagbago, ikaw ang nagbago. Ikaw ay hinubog ng mga pagpapalang material na tinanggap mo. Kaya dito sabi ng Bible, be watchful. Pagmasdan mo sarili mo. Okay ka pa ba? Be grateful. Okay ka pa ba? Grateful ka pa ba? Thankful ka pa ba? Yes, may Wednesday word na naman. Yes, meron na namang Sunday service. Dapat ganun eh. Pero ano nangyayari sa atin? Para-paraan, para makaiwas. Sabi ni Paul hey, devote yourselves to prayer. Kaya tanong kita, tanong na ikaw lang ang makasasagot dahil ikaw lang ang nakakaalam. Ano nangyayari sa iyo? Lalalapit ka ba sa Diyos? Devotion mo? Or demotion? Pabagsak ang spiritual life mo at nakikita mong marami ang nawawala sa iyo. Nadidemote ka. Kaya devote or demote. Ikaw lang nakakaalam mo. Hindi ka pwedeng ituro ni sister o ni brother. Si brother ganito, si sister ganito, ikaw lang makakaalam mo. Obserbahan mo sarili mo. Be watchful. Magmasid ka. Magmatsyag ka. Tingnan mo ano nangyayari sa iyo. Kaya dito mga kapatid, ang sinasabi natin ay hindi lang yung beware, kundi yung word na aware. Dapat aware ka sa nangyayari sa iyo para lalo kang magsumiksik sa presensya ng Diyos at lalo kang magsumikap sa paglilingkod sa Diyos. At pangatlo, puntahan natin yung ating theme, devote or demote. Ito yung pangatlo. Basahin niyo yung verses 3 and 4. Sabi nga, and pray for us too, sabi ni Paul, that God may open a door for our message. Pag-pray niyo kami na magbukas si Lord ng opportunity para maipangalaman ng Ebanghelyo. Ano sasabi niya? Pag-pray niyo kami na magamit kami ni Lord. Pero hindi na ganun ang nangyayari sa atin. Pag-pray niyo kami na pag bumukas yung opportunity, ready kami. Tapos pag nagpahayag kami, masabi namin, maipahayag namin sa pamamaraan na nais ng Diyos ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Please, pag-pray niyo kami Ang tinutukoy niya, gusto niya maging handa sila. Yung pangatlo, prepare. Number 1, beware. Number 2, aware. Number 3, prepare. You must be prepared all the time. Si Paul nga tingnan niyo, si Paul nga Ano nangyari kay Paul? Nagpa-prayer request. Pag-pray niyo kami na lalong magamit. Ikaw ano? Wala, hindi ka nagpapa-pray. Umiiwas ka nga sa gawain Umiiwas ka nga sa pag-attend Ayaw mo nga magamit ka sa gawain Kaya pumapara-paraan ka. Tapos gusto mo blessing? Gusto mo pagpalain ka ng Lord? Lahat ng paraan ng pag-iwas, ginagawa mo na nga. Dito, sabi ni Paul, baliktad. Baliktad sa ginagawa natin. Si Paul, ang sabi niya rito, pray for us too. Intindihan niyo ba yun? Si Paul na yun pray for us too. Ikaw, wala ka nga prayer request Dahil ginagawa mo na lang, yung makaiwas. Yung ginagawa mo na lang, huwag na maglingkod sa Diyos. At maglilingkod ka kung kailan ka convenient. Maglilingkod ka sa paraan nais mo at sa panahon na gusto mo. Si Paul hindi. Pag-pray mo na ang Diyos magbukas ng daan para kami magamit. How about you? Are you praying the same thing? Are you preparing yourself na when the opportunity comes, you are ready? Hindi. Iba ang damdamin natin. Kaya, obserbahan mo. Anong nangyayari sa iyo? Lumilipas ang mga panahon, dapat tumitindi ang paglilingkod mo. Pero ngayon, habang lumilipas ang panahon, tumitindi ang pag-iwas mo. Dito ang sabi ng Bible, hindi lang beware, hindi lang yung word na aware, you must be prepared. Yung word na prepare. Dapat tayo preparado. Do you pray the same thing? Pinagpe-pray mo, Lord, gamitin mo naman ako. Ano ka gagamitin? Sa Wednesday word na, hindi ka maka-attend. Sa Wednesday word na, pumapara-paraan ka. Lord, gamitin mo po ako. Lord, bigyan mo naman ako ng ministry. Paano ka bibigyan? Sa simpleng cell group, sa simpleng pag-attend, hindi ka mapagkatiwalaan. Lord, bigyan mo ako ng malawak na ministry. Paano ka bibigyan ng malawak na ministry? Hindi ka nga thankful na ikaw ay part ng Wednesday word. Hindi ka nga grateful na ikaw ay kasama sa isa sa mga worker ng church. Paano ka i-bless ni Lord na magkaroon ng magandang ministry? Isipin mo naman tuwing Wednesday word, kailangan ka pang kalampagin, kailangan ka pang sabihan, kailangan ka pang i-chat. Meron bang ganung worker? Walang ganun. Dapat pagka Wednesday word, automatic yan.
ikaw na dapat ang nagre-remind instead of you being reminded. Dapat ikaw na nagre-remind doon sa mga alam mong talagang namang hindi umatin. Kaya dito, ang prayer ni Paul, Lord, use me, Lord. Mga kapatid, pag-pray nyo kami na magamit kami sa paraan na nais ng Lord at magbukas siya ng opportunity na magamit kami. Ganun ka rin ba? Kung hindi ka ganun, no wonder. Bakit? Instead na lalo kang umilit yung devotion sa Panginoon, parang nawawala pa lalo yung mga magpapala sa iyo, nagkakaroon ng demotion. Kaya, beware. Ingat ka. Kaya, be aware. Be watchful. Sabi niya, bantayan nyo yung nangyayari sa inyo. Bantayan nyo yung sitwasyon ninyo. At pangatlo, pag dumating yung time na gusto kang gamitin ni Lord, you must be ready. Prepare yourself. Just like Paul. Pag-pray nyo kami. Kayo naman prayer mo. Kayo ka nagpa-pray sa kapatid na, pag-pray mo ako na pag ginamit ako ni Lord, ready ako ha. Pag-pray mo na pagka Wednesday word, hindi ako papara-paraan na, lagi akong a-attend ha. Pag-pray mo na pagka Wednesday, lagi talaga akong gagawa ng paraan para makapag-church, maka-attend ng ating gawain. Pero hindi. Small test of problems sa buhay mo, pinapayagan mo magtagumpay. Konting ulan lang, ayaw mo na. Nagkaroon lang ng traffic, ayaw mo na. Nagkaroon ka lang ng konting sakit ng ngipin, ayaw mo umatin. Bakit? Ang dali mong bumigay sa mga small things, sa mga petty things of the enemy. Mamayag. Dapat be watchful. Oops. Kung kailan nag-decide ako, tsaka naman ako, gusto nga, pigilan ako Hindi. Lalo akong susunod. Lalo akong mag-church. Lalo akong magpapagamit. Kung kailan mag-church ako, saka sumakit ngipin ko. Pinakinggan mo yung sakit ng ngipin mo, hindi ka na nag-church. Pero, kung titingnan mo, parang ano lang to eh. Pagkatapos ng church na wala yung pagsakit, hindi ba nananadya yun? Sana maging aware tayo. Aware, and pangatlo yung prepare. Prepare ourselves to be used at the time when God wanted us to be used. Alam nyo, makwento ko lang sa inyo, may mga Sunday na I don't feel good. Alam nyo naman, di ba? Dumating nga yung time na yung throat ko ay, pagka ako ay umubo, may kasama siyang blood because of the force pag umubo. At buti nga, salamat sa mga prayer ninyo lahat, wala na yun. Kaya nung Sunday, wala na akong ubo, wala na rin yung blood. Sinagot ng Panginoon. Kung minsan, itay-testingin ka ni Lord kung up to what extent you can obey me. Konting trials na, bumigay ka na. Konting paraan lang ng demonyo para ka magambala sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nagpagambala ka naman. So please, hindi laging okay ang feelings natin pag naglilingkod tayo. Kaya, be watchful. Instead, ang nararamdaman mo, dapat grateful ka, Lord, thank you for the opportunity to be used. Iniligtas mo na ako, ginagamit mo pa ako, maraming po salamat, Panginoon. Dapat ganun eh. Pero nangyayari, parang si Lord na may utang, pipilitin ka pa, sasabihan ka pa, i-encourage ka pa. Nakakalungkot yun, kapatid. Tapos gusto mong i-bless ka, wala. Nangyayari, demotion. Tatanggal ka sa trabaho. Ano pa nangyayari? Nagalitan ka ng boss mo, nakahiya ka. Kasi sabi ng Bible, devote yourselves to prayer. Kasi pagka nag-devote na ng sarili mo sa prayer, doon ka nagiging humble, doon ka nagiging open sa God's direction, doon ka nagiging open sa mga instructions ng Panginoon. Pero subukin mong huwag kang magbigay ng oras, mag-invest ng time sa prayer. Doon ka lalaban sa kalooban ng Diyos. Doon ka gagawa ng mga paraan para di makapaglingkod sa Diyos. Doon ka gagawa ng mga paraan para hindi ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sinasabi natin, devote or devote. Ikaw lang makapagsasabi kung ang nangyayari sa iyo ay lalo ang nalalapit sa Panginoon yung devotion or maraming nawawala sa iyo at maraming nagbabagong hindi maganda sa iyo na nagkakaroon ng devotion. Okay? So, punta natin ang conclusion ng mensahe ito. Pray. Pray and let God worry. Yan. Kahit wala pa yung mga sagot sa panalangin mo, pray ka pa rin. At hayaan mo ang Diyos ang mag-alala. Pray and let God worry. Manalangin ka. Magtiwala ka sa Kanya. Ipaalam mo sa Diyos, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Pray and let God worry. Hayaan mo siya ang mag-alala sa ipinapanalangin. Pag natupad yung panalangin mo, kalooban ng Diyos yan. Pag hindi natupad yan, may plano dyan ang Panginoon. Amen? Good evening sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word.